Coast Guard Camarines Norte, pinagkalooban ng high-speed response boat. Maritime protection at disaster response, mas palalakasin. Kapwa tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte at Philippine Coast Guard Bicol ang pagtutulungan upang maprotektahan ang karagatang sakop ng lalawigan at matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan kapag nagkakaroon ng maritime disaster and emergencies. Ginawa ni Camarines Norte, Governor Recarte Padilla at Coast Guard Bicol Commander Philip Soria ang pahayag kasabay ng ginanap na blessing at inauguration ng high-speed response boat ng Coast Guard sa bayan ng Mercedes. Ang isa rin po talagang rason na gusto namin ipakita sa inyo ngayon ay ang tulong at suporta na naipapakita at pinoprovide po ng ating provincial government sa inyong Coast Guard. Yung nakikita niyo pong bangka, yung outrigger na motor bangka natin na kulay green, ay i-donate po ng ating provincial government sa Coast Guard. Yan po ay pondo ng provincial government na ibinigay at inilaan. Palakpakan po natin ang ating provincial government para po tulungan ang inyong Coast Guard na magkaroon ng capability na maging self-sufficient and self-capable po in performing our mandated functions. Nagpasalamat si Soria na naging masigasig ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Padilla at Vice Governor Joseph Ascucha upang mabigyang prioridad ng National Headquarters na mabigyan ng high-speed response boat ang PCG Bicol. Kami po, Gov, sa Coast Guard, katuwang po at kasamahan po namin aming komandante, si Admiral Ronnie Hill Gaban, ay taos-puso ng papasalamat sa inyong pong leadership at sa leadership po ng inyong sangguniang panlalawigan sa pagtugon po ng aming kakulangan. Dahil umano sa pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Sangguniang Panlalawigan Resolution na magkaroon ng water asset, kung kaya't kasamang nabigyan ang Camarines Norte sa unang 10 high-speed response boat 008 ng PCG. Dahil po sa ibinigay o inirequest na Sangguniang Panlalawigan na resolution ng lalawigan ng Camarines Norte noong 24 November 2023 po, Gov, sa inyo pong pangunguna at sa pag-agarang pagsulat po ng ating napaka-supportive po na Vice Governor at saka sa ating Governor na si Vice Governor Escutia, na nire-request po natin sa headquarters na magkaroon po sana ng water asset dito po sa ating lalawigan. Paliwanag ng opisyal, hindi sapat ang 4 na aluminum boats, isang rubber boat at isang jet ski na mayroon ang PCG upang magampanan ang kanilang trabaho. Pero dahil umano sa ipinagkaloob na high-speed response boat 008 at CGS Camarines Norte motor bangka sa lalawigan, kung kaya't may kakayahan na ngayon ang PCG na palakasin ang rescue operation, makapagbigay ng tulong kapag nagkakaroon ng disaster at emergencies at maprotektahan ang aniyay napakayamang maritime resources na taglay ng Camarines Norte. Meron po tayong mga maliliit na water assets po dito, Gov. Meron po tayong 4 na aluminum boats at ito po ay nakadeploy sa 4 na substations natin sa ating mga pangunahing coastal municipalities. Meron din po tayo isang rubber boat at isang jet ski. Pero hindi po ito sapat para po gampanan ang trabaho ng inyong Coast Guard at kung anumang mga trabaho na ibinigay sa atin. Ayon kay Soria, taglay ng nasabing high-speed response boat 008 ng PCG ang kakayahang tumakbo ng may mabilis na 40 knots, magsakay ng 12 katao, may state-of-the-art navigation and communication system at may probisyon para sa firearm at medical equipment. Kaya rin umano nito mag-operate sa loob ng 6 hanggang 8 oras, makapunta hanggang 500 nautical miles at sagasain ang alon na may taas na hanggang 4 na metro. So ito po yung mga capabilities na pwedeng gawin ng ating sea vessels. Gov, ipagmamayabang ko na rin po ang kakayanan ng ating HSRP. Siya po ay may kakayanan ng up to 40 knots. Napakabilis na po ang 40 knots sa isang watercraft. At pwede na po itong manghabol ng ating mga gustong
gumawa ng mga hindi maayos at magandang gawain sa ating karagatan. Kaya nyo pang magsakay ng 12 katao. Meron din po siyang provisions for our firearms, which we will lalagyan po natin later on na po ng mga platforms po natin sa ating firearms. And then, ito po pinakamaganda sa kanya, it can operate up to 6 to 8 hours. At ang endurance po niya na pwedeng puntahan is up to 500 nautical miles. So kaya nating patrolyahan o bantayan ang ating hanggang exclusive economic zone. Hindi lamang po ang ating territorial at ang ating contiguous, kundi pati po ang ating exclusive economic zone. Depende po sa sea state. Ang kakayanan niya naman po sa sea state sa dagat is up to rough seas. Designed po siya for rough seas. Up to sea state number 5 o ang alon na katumbas noon is up to 2.5 to 4 meters. Safe pa po natin gamitin ang ating HSRB basta't pasok po tayo sa sea state condition na ito. Kaugnay niyan, tiniyak naman ni Padilla at Ascucha ang kahandaan ng pamahalang panlalawigan na suportahan ang PCG lalo sa pagbabantay ng territorial waters ng Camarines Norte laban sa lawless elements. On behalf po ng ating provincial government sa pamumuno ni Governor Dong Padilla ay kami po ay full support sa ating pong Coast Guard and whatever support na pwede nating ibigay sa pamamagitan ng Governor on the part ng ating Vice Governor ay more than willing po kaming tumulong sa inyo. Nagkakatulungan ang provincial government together with the Coast Guard para bantayan ang probinsya ng Camarines Norte sa mga lawless elements na meron dito sa ating probinsya. Aminado si Ascucha na nakakaawa ang kalagayan ng PCG bago nito natanggap ang nasabing water asset. First impression ko po sa Coast Guard nung kami pumunta doon sa islands ng Mercedes, sinuportahan nila kami, meron silang aluminum boat na nakita. Ay parang naawa ako sa sarili ko at naawa din ako sa Coast Guard na dilapidated yung kanilang mga gamit na ang bubong ay sira-sira na hindi talaga init na init yung mga Coast Guard. Sabi ko sa akin sarili, dapat ay merong mga bagong equipment and we have magandang speedboat ngayon and we should be proud of that. Para naman kay Padilla, malaking papel ang ginagampanan ng PCG sa pagpapaunlad ng turismo at ekonomiya ng lalawigan, lalo't nakatakda na ang pagtatayo ng International Seaport at Airport na siya umanong maghahatak ng mga karagdagang investors. Malayo na ang narating ng Camarines Norte, pero malayo pa po ang lalakbayin natin. And with our collective effort, and siyempre sa atin pong pagkakaisa, naniniwala po ako na malayo ang mararating ng Camarines Norte, malaki ang potential ng Camarines Norte. Ang kailangan lang po natin maging consistent. Umaasa rin ng gobernador na sa pamamagitan ng mga bagong water assets ng PCG sa Camarines Norte ay magiging year-round na ang dating ng turista na bibisita sa mga island tourist destination dahil makakaasa ang mga ito na may mga frontliners na tutugon sa kanilang mga pangangailangan lalo kapag may water emergencies. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.